mapadayawan katag mabalit tayo mga kagbaw. So, dawatan hindi pa nagkulitin kung kalmaysan, ang una nag-ibig behave kayo. Kaya kayo mga behave kung may bayagan na kasawa. So my time is 11:17. I hope to be able to finish this quarter to 12. Yeah? Simple lang, itiminsahin kayo kata. May papanda ito, iti pamilya dahil sa ini Rebecca. So I have this information that amo tayo nga ni Abraham katagad ti asawa ng tinaga natin Sarah. And Sarah was actually a barren woman, right? Right? Oh. So, pero kahit barren siya, napakaganda po niya. At kung titingnan natin yung history, katulad po ng pangyayari na nangyari kay Abraham at kay Sarah ay nangyari din po kay Isaac at kay sa kanyang asawang si Rebecca. So si Rebecca po ay barren. Makinig kayo. Barren po siya pero hindi nagbago yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Wala po silang sinakripisyo para po magtampo sa Panginoon. In chapter 25, makinig kayo dito because this is information. Abraham died 175 years old, right? And Isaac married his wife when he was 40 years old. And Isaac, together with Rebecca, had the fruit of their marriage 20 years later. So naghintay po sila ng 20 years bago po magkaroon ng baby sa sinapupunan ni Rebecca. Kung binasa yung Genesis, alam niyo yan, huwag kayong nagmamalikmata rito. So ibig sabihin yan, nagkaanak si Rebecca, nagkaputot ni Isaac 20 years later. So ibig sabihin, 60 years old na father na si Isaac. And we have this information in chapter 25 because this is very critical in our information. Now he was 75 years old, Isaac was 75 years old when Abraham died. So kung titingnan natin kung ilang taon sina Esau at Jacob, because kambal po sila, they were 15 years old nung nangyari yung pagbibinta ni Esau ng kanyang birthright kay Jacob. O sino yung 15 years old dito? Taas yung kamay. How 15 years old ka na kayo? O ni Zahil. So apa yung importante dito ay because we have to know the information na hindi na po sila bata. Nung nangyari po yun, they are actually in their mid-teens. So today's sermon deals or focuses into the complex family of Isaac, the father, Rebecca, the mother, Esau, the elder son, and Jacob, the younger son. Though they are twins. Bear in mind that we were informed on earlier chapters of Genesis relative to God's covenant promise. Kay Abraham, meron po siyang doubt kung matutupad yung promise seed. Kasi nga barren yung kanyang asawa. So kinuha niya yung kanyang pamangkin na si Lot bilang insurance policy. Actually, dalawa. Si Lot at ang kanyang kanang kamay na si Eliezer. Iyon yung kasakasama ni Abraham. At mababasa niyo sa mga narrative na sinasabi sa statement ni Abraham, kung hindi ako magkaanak, ito na lang. Sa kanila na lang matupad yung promise. Pero sabi ng Panginoon, pagkakaanak ka, maghintay ka lang. Amen po ba? And he waited for 25 years before the promise was fulfilled. So
So Isaac was born when Abraham was 100 years old. And Abraham was died 175. So, ibig sabihin yan, 75 years old si Isaac nung namatay yung kanyang tatay. Tama ba? Kung ayaw niyong maniwala, tutalin niyo yan. Sabi ko rito, to Abraham in relationship to his nephew Lot, they are nearly close, but not close enough. To Abraham's sons Ishmael, meron siyang anak. Nagkaroon siya ng unang anak kay Hagar, ang pangalan niya Ishmael. At meron siyang pangalawang anak kasi natupad nga na may pananak si Isaac. So kay Ishmael at kay Isaac, they are half-brothers. Tama ba? Almost close, but not close enough. Ano ang pinag-usapan natin dito? Yung covenant promise, kung saan matutupad yung promise ng Panginoon. So yung dalawang anak niya, they are very close, they are half-brothers, but not close enough. Then here comes Isaac's son, which is actually a twin brother, Esau and Jacob. Very close. Twinny, but not close enough. Ano ang sinasabi ko rito? The message or moral of this comparison is you may think you are close enough to God, but are you really close enough to Him? Patungkol sa promise ng Panginoon. So this introduction, I want you to explore the profound implications of the birthright and its relevance to our spiritual inheritance today. Kasi ang pinag-usapan dyan ang birthright. Yung birthright hindi kinuha nila. Napunta ito kay Isaac. Yung birthright hindi ito nakuha ni Ishmael. Napunta ito kay Isaac. Okay? Yung birthright hindi ito nakuha ni Esau. Napunta ito kay Jacob. So kung titingnan natin yung narrative ng istorya, we will be seeing how the choices made by these biblical key characters relate or has a connection with our own lives and the eternal perspective we are called to embrace. So ano ba yung relasyon ng mga choices na ginagawa natin araw-araw in relation to our eternal perspective? Katulad din ng mga choices na pinaggagawa ng mga characters. Especially the family that I just mentioned, the family of Isaac. Kasi ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Unak nito, the significance of the birthright. Actually, birthright in Hebrew is called also bikura, or which we get that term bikurim, the first, where we have the first fruit, which is actually bikura. It was actually a privilege reserved for the firstborn son, hindi firstborn child, firstborn son. So nga ni Raya, dahil tayo hindi adult birthright na. Supposedly, this has been the practice of the ancient culture. Sabi ko rito, itong birthright is equivalent to a double portion of inheritance. They called it the lion's share. Okay? Lion's share. Taktakal nga parte. Kung nakada kayo illustration ko no sa ngapulo kumadya kakabsat, haan nga ma-divide ya inheritance, iti sa ngapulo, ma-divide na ita iti 11. Why? Because double portion jay bagin ti inauna. Maawatan niyo? Malalaki. So data iti birthright. Data iti first privilege na. And then the second privilege is leadership. Isuna iti mangbaklay iti leadership para jay pamilya or para jay clan. So, kung dito'y kagayang kikabsat,
However, the Bible often showcases God's work through the younger siblings. Dagay na inaudi. So kung nakada kayo, inauna ni Ismael, ngam napangkin ni Isaac, nga adik na. Inauna ni Esau, ngam jay birthright, napangkin ni Jacob. Makita tayo dito? How this play along, we need to understand. Ang kaya this is very critical as we move to our story, because we will be recognizing and celebrating this month of May as the month for our dear mothers. In chapter 25, we read Esau's impulsive decision to trade his birthright for a bowl of soup. So meron pong nagtanong sa akin, I think it's Sister Rita, ano ba ang ginagawa pag may tinatayan? Actually, dinatay ni Abraham, may parit the immediate family is Isaac and Rebecca nga nagluto. Isu nga diyan, tika po na, apay nga tinagluto during that time, nagawid ni Esau kat nabisin, kat tinagluto ijay kat ni Jacob, kat gapo iti bisin, dumag kayo ditoy, gapo iti bisin ni Esau, kat dinispice na jay birthright na. Dumag kayo ditoy, tagapo iti bisin, gapo iti watwat, gapo iti pasyon, gapo ta dati maparte, iso nga agawid ti tunggal may sa kada kayo, gapo ta diyan maparte, haan nga diyan okasyon ti atindaran nyo, gapo diyan maparte, and that is the reality. Amen? Makakala nyo, yun ang dahilan. Ako yung gagayang kinkakabsat, gapo iti makan, iso nga makita tayo iti karakter na iti dalang pamilya, because later on, gapo iti karni, iti venison, ijay nga nagkamalimad ni Isaac. So nga hanong ako na, nga sikakad, holy ka, sikakad faithful ka, taduntan iti bundaway, nga gapo iti makan, isakripisyon ni Apo Diyos iti pag panawam iti simbahan, nga pakikimgimungab, gapulang iti tiyan mo. And we have this story today. Sabi ko rito, Esau disregarded his future inheritance for the sake of immediate gratification. Pinagpalit niya yung lifetime privilege niya sa sandaliang panandaliang gratifikasyon ng kaniyang sarili. Kung i-describe natin yan, napakasimple yung pinagpalit niya. Hindi naman extraordinary yung bowl of soup na yun. It was actually a lentil. Ano itong lentil? Ano yan agad yan na pag inala niya, kanal ijay kapuna? Pikaw. Kasla nga pikaw na ito eh. Nagtugtugo, ijay igid, iti kataltalunan, kat napan na inapit na ito eh. Kat iso ti boil na, kat iso iti induto na, ngem kita yung gagawin kapsat. Dungag kayo dito eh. Nujay pusong, panunot mo, kan rignam, kan saan nga umandurot, kan sumurot, iti pagayatan, iti apo, uray pangit deta, iti panangkitam na pintas, uray han nga naimas deta, iti panangkitam na imas. Look what happened. Ang magtingin ni Esau doon sa simpleng bowl of soup is more than enough for him to exchange his birthright. Bakit? Kasi yung puso niya hindi mahalaga eh. Yung promise ng Panginoon eh. At katulad din natin, nangyayari ito sa ating buhay, hindi mahalaga ang promise ng Panginoon. Hindi mahalaga yung salita ng Diyos. Mas mahalaga yung sinasabi ko sa inyo, yung gutom natin. Mas mahalaga kung ano yung nakikita ng mga mata natin kisa sa sinasabi ng Diyos. These pivotal choices raises a critical question for each of us. What are we willing to trade for our immediate comfort? And at what cost? What are you going to trade in order for you to be comfortable? And what is the cost? Kinig kayo dito, may umaga. Introduction dito, malapit na akong matapos sa mensahe nito.
And now, after Esau's immoral, unwise decision, he was expectant of the second privilege. Kasi dalawa yung privilege. Makinig kayo dito. Ng firstborn. Sabi ko sa inyo kanina, yung unang privilege niyan ay birthright at saka leadership. Yung pangalawang privilege is actually the most important thing. And what is that? Blessing. The blessing. Pero, duman kayo dito yung young people. No, dinaispice mo, diyanin mo na, awanin serbi, diyan na ikadwa. Mawatan nyo. Isu nga saan nga mabalin nga agpili-pili tayo. No, kumahit ikasta tayo nga agpili, kat jay makainay, ipagayatan iti Apo, ngam saan nga kasjay. Kasabali, ikasta tayo nga agpili. No, anya iti mang gratify, iti nasang, isu iti pilipiliin tayo. And most often than not, it is where we fail so much. I've seen beautiful ladies fail in their own choices of giving their love to the wrong person. I've seen great men fail because of their own choices of choosing beautiful ladies. They look for beauty in that character. So makinig kayo dito sa ating mensahe. He was expectant of the second privilege of firstborn, and that is the blessing. That is the narrative presented in chapter 27. So fasten your minds and ears as we go to the 3 points wherein each and every member of a family must prioritize, especially the father, the mother, and the child or the children. The title of the sermon for today's message is The Mother's Rule. Rule. R-O-L-E. Anya iti rule iti mother. Hindi po rule. Father po yung nagro-rule. Hindi po mother. Pero may role po ang mother. Makinig kayo dito, ha? Pakinggan natin itong maigi. Sabi ko rito, itong Mother's Day celebration ay nagsimula noong 1858. Mayroon pong isang young mother na faithful na churchgoer. Dala-dala niya yung kanyang anak na babae. Ang pangalan ng kanyang anak ay Anna Jarvis. Ang pangalan ng young mother na ito ay si Ann Jarvis. Dito po nagsisimula yung Civil War sa Amerika between the Union and the, Confederate. Between the Confederate and the Union. Nakahati sila. At anong dahilan bakit sila nagkaroon ng Civil War? Because of slavery. Dito sila nagkatalo. At dahilan sa kahirapan yan, gulo yung gobyerno, meron pong civil unrest at meron pong anarchy, magulo doon po sa lugar ni Ann Jarvis na ito. Lahat ng kanilang tubig ay napupulot, maraming nagkakasakit. So itong young mother na ito, nag-organize siya, sinimulan niya doon sa kanilang church. Yung mga mothers, inipon niya at nagkaroon sila ng mother's rule. Ano yung rule nila doon? Linisin yung kanilang mga water supply system. Kasi yung kanilang mga mister, busy sa digmaan. At nagkakaroon ng sakit yung buong society. At itong mother na ito, siya ang nagpasimuno. And he organized what we call a mother work days to improve the sanitation and avert death caused by polluted
water system. So in 1905, namatay po itong si Ann Jervis. At yung kanyang batang anak noong 1898, siya po ay lumaki and he decided to memorialize her mother's lifelong commitment. Itong si Anna Jervis, siya yung nagtatag ng Mother's Day celebration. Ang unang nag-celebrate dito ay walang iba kundi yung kanilang church. It was later on nakita ng iba na ito ay maganda and they followed suit at naging batas. And so, in 1914, naging batas po ito and it was celebrated. But the first celebration happened actually in 1908 ng isang church. So, ito po ay nagsimula sa church. Amen. Ayaw ni Ana na maging politicized ito. Pero wala siyang nagawa kasi kinopya ito ng buong mundo. At ito po ay kanilang sineselebrate. Pero originally, ginagawa po ito sa church. So makinig kayo ngayon kung bakit church ang nagsiselebrate dito, hindi ang government. Though the first Mother's Day church service was held on May 10, 1908. Yan, ni-research ko ito sa encyclopedia. At ngayon, the first point, the mother's rule. Makikita natin doon po sa chapter 25, verses 23 to 28. Paki-flash. Genesis chapter 25, verse 23 to 28. Andiyan po yung first point natin. And the Lord said unto her, two nations. Sino itong her? Si Rebecca po yan. Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels. And the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. Mga kita-kitang tauras mo, dunggag ka, iti lesson, tapno dat istoryado, isuro ka, iti gospel class, we know iti Sunday school. So, amo yung gagayin kinkapsat, yung muna nga role iti mother is to identify problem. Ang isang nanay na walang ginawa, kundi makikismis, you are not identifying problem, you are becoming a problem. Itong nanay na ito, ituloy mo. And when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. So sinabi ng Diyos sa kanya na ikaw ay magkukonceive at dalawa yan. At anong sinabi niya? Taliwas sa normal na yung elder will serve the younger. That is a problem. Cultural problem. At ano pang sabi niya dito? In the first came out red and all over her like hairy garment, and they called his name Esau. Tuloy pa, 26. And after that came his brother out in his hand, took hold on Esau's heel, and his name was called Jacob. Alam niyo kung sino nagkukwento dito? Si Moses. Ito ay nangyari earlier than Moses. But how Moses described it was very vivid. Imagine yung sinabi niya dito, yung kambal na ito, hawak-hawak niya yung heel ng kanyang kapatid. Bakit niya hawak-hawak? Gusto niyang mauna siya. Bakit? Because of the birthright principle. Simula pa lamang nung kanilang sinapupunan, meron ng problema. Nag-aagawan na sila sa birthright. And the mother is the very first one to know it. It is not Isaac. It is actually Rebecca. Pero hindi ibig sabihin dito na hindi alam ng tatay. Pag ikaw ay tatay at hindi mo alam na may problema, hindi ka tatay. Sino ka? Tangad ka. So ito ngayon, to identify the problem. Anong sabi? Come on. 27. And the boys grew, and Esau was a cunning hunter, and a man of the field, and Jacob, a plain man, dwelling in tents. Pagpira problema ito, hindi na naman sila magkaparehas. Kasi sabi nga ng promise ng Panginoon, two of them will be a two different people. Buti nga, hindi white at black.
Kung gano'n yung mangyayari, magsisilos siguro, saan galing yan? Kanino yan? Sasabihin siguro yung tatay ni Isaac. In 28, in Isaac loved Esau because he did eat of his venison, but Rebekah loved Jacob. This is the problem. There is favoritism. Kaya mag-ingat po tayo mga magulang. Lahat po sana ay favorite natin. Amen? Pero ang favoritism natin ay na-stage yan. Di po ba? Habang bata yung anak natin, it's our favorite. Pero habang tumatanda yan, at meron na naman kapatid yan, favorite na naman na ulit natin yung mas bata. Di po ba? Alam nga naman na favorite mo yung mas matanda at yung mas bata ay ayaw mo na. Kung ganyan ka bilang magulang, hindi ka parent. Ano ka? Pabigat ka, pabigat. So titingnan natin, the problem was identified by the mother. So this is the mother's role, to be able to identify the problem. Ngayon mga magulang, mga nanay nandito, can you identify the problem inside the family? Huwag mong sabihin sa akin na ang problema ay ang mister mo. Because pinili mo yan. Apay, tulad na kayo? Sino ka na kanina ay tulad nito? Itap na excuse ka. Sino? Si Vinny. Pusukya. Pinili na ni Vinny. Sino? Isun-isun ni Ganggangan. Amok, tibiyag mo, Mr. Ganggangan. So mga tata, kaslamat katawunan kami, uray anak uray ta. But you know what? This is the number one rule of a mother, to identify problem. And when you identify problem, you must be willing to provide solution. The willingness to provide solution is not an option. It is your rule. Ngayon, pupunta tayo sa second point. Kasi kita-kita ni Suharya oras. Mahaba ito, pero ayaw kong pahabain yung mensahe. I-shortcut ko na lang. Mga problema sa bawat family, you should know it. At wag mong ipupoint yung finger mo. Ito kasi yung anak ko, ito kasi yung mister ko, ito kasi, hindi. First is, you must know your role as a mother. Saan ka nalulugar. Amen. Kasi ikaw nasa tahanan, nasa bahay ka eh. Kaya kung titingnan natin dito, yung dalawang mag-asawa, nagkaroon sila ng favorite. Yung isa dahil sa tiyan niya, nakursunadahan niya si Esau. Di ba? Because of the venison. Dahil sa watwat. Naintindihan niyo? Kaya gusto niya si Esau eh. Ito naman isa, kasi nga, may kasalanan ba si Rebecca? Karamihan sa inyo, sasabihin nila may kasalanan. Pero later on, we will find out na hindi pala ganun. So makinig kayo dito. Judea, bumangon ka. Mag-agsapa pala. So second point natin is in 27 verses 5 to 11. Chapter 27 verses 5 to 11. Second point po tayo ngayon. And Rebekah heard when Isaac speak to Esau his son, and Esau went to the field to hunt for venison and to bring it. So ano ang sinabi ni Isaac kay Esau? Ikaksikay iti blessing, ikabay mangala iti venison. Ta itulong manan, ta ito mo jay favorite nga dish when you food nga kay kaya to. Are you following the story? Oh. So, sige, tuloy. Bring me venison. Sige. Balik tayo sa 7. Bring me venison and make me savory meat that I may eat and bless thee before my death. Yan. Buti pa ito. Alam niya yung mamamatay na siya eh. Now therefore, my son, obey my voice according to that which I command thee. So sabi niya kay Esau, kahit tungpalan dito ibagbagak, sakbayak namatay. Go now to the flock and fetch me from 1-2 good kids of the goats, and I will make them savory meat for thy father, such as he loved it. Pero ito, kasi nakinig itong si nanay, titingnan niyo talaga yung nanay, alam niya lahat.
Yung nangyayari, pag nanay ka at wala kang alam sa nangyayari, hindi ka nanay. Hello. Pag may sikreto yung anak, yung tatay at yung anak, at hindi alam ng nanay, hindi ka nanay. Ito alam niya eh. That thou shalt bring it to thy father, that he may eat it, that he may bless thee before his death. Kanina niya ito sinabi? Sinabi niya ito kay Jacob. Yung sinabi ni Jacob kay Esau na pakinggan ng nanay at pinilit niya na si Jacob ang gagawa niyan. Yung second point natin is influence position. Yung tutulungan mo yung anak mo para makuha niya yung pwesto. Kaya kayong mga nanay dito, pag ayaw niyong tulungan yung anak niyo para naman gumanda yung pwesto niya sa school, hindi ka nanay. Ayaw kung aramin data, get teacher. Education begins at home. Before it goes to the school. And we Christians, as believers, should be the promoter of that. Ito ngayon, makikita natin, ini-influensyan yung nanay para yung anak niya, yung favorite naman niya, yung makakuha ng blessing. Titingnan ngayon natin kung gaano ka-importante yung birthright. Yung birthright signifies life in itself. Gaano ka-importante ang buhay. Gaano kahalaga ang buhay. Makinig kayo dito. Pag walang halaga na yung buhay sa'yo, hindi mo malalaman kung gaano ka-importante ito bilang isang nanay, bilang isang tatay, at bilang isang anak. Kung titingnan natin itong mga anak na ito, masunurin sila. Hindi sila suwail. Hindi sila naglalaro ng cellphone. Hindi sila nagbubulakbol na katulad nyo. Ang ba pa nagbulbul-bulakbol sa ito agawin na bisin. Nawatam. Hindi nagpili pa natin kanina. Uray, little of soap, kanan. Nawatam. Kaya po. Diyan ka nga mga hindi. Mga kawin nung pautak siya. Di ba? Bigla kinmita ni Kanduta. Takas dyan na ito yung dandang tayo, kung napo tayo. Nung hantay yung asuwan ni Suda, hantay yung may guide ni Suda, hantay yung may position ni Suda, he will be lost. And it is the role of the mother to prioritize influencing position. Positioning our children. And Jacob said to Rebekah, his mother, behold, Esau, my brother, is a hairy man, and I am a smooth man. May problema. Totoo yung problema. Hindi pwede, nanay. Kasi yung kuya ko, balbon ni Suna. Bombay. Siya kat Koreano ah. Smooth iskina. Ang kunan itinanang nga muna timang iremedyo saan ka nga problema anak bada iti plano. Amen. When you want to position your children, there is no problem too hard to handle. Gusto mong matulungan yung anak mo, gusto mong i-guide yung anak mo, hindi po mahirap yan. Kung ikaw ay totoong nanay, meron at merong paraan. Hello. Sabi niya, kalawan jay badong ijay nga dudutan kaiso iti ibadong tatlo no ngalan ni amam ket kunana ay si kagayam anak. Namamoyo gagayam iti kakabsan han nga mai lemman jay boses. Yung gapugaron, lumang ka iti ka problema iti family nga jay chan iti mangununan kini ay sa hangad panpalunod isuna imposible nga jay iman na kat iman ni Esau ngem jay boses na kat boses ni Jacob. Anya iti nangabak kini Isaac jay gratification iti ba. Esau nga nagikot. Then Esau na iti judgment without even realizing the problem. Magaling yung nanay. Di po ba?
So yan yung rule niya. Identify problem in chapter 25, verse 23 to 28. Influence position in chapter 27, verses 5 hanggang sa 11. So sana po mga nanay dito, ganun yung gawin natin. O, pastor, may papagay na ka, may sagami di anak na, uray may maysa, kung sa ngapulo, parehas deta. Sino ka na kayo nagkakarakang di baboy? Actually, i-prinsipyo ti panagtarakon ti baboy, amo ni kapsat ngalita deta, no may sa titarakan mo, kun ba inti, parehas ti bandog mo. Iso nga may mayat di agad ado, tamakinabang, iso nga no agkaanak kayo, di aduun. Tano kasla nga baboy, ila kong to. Pidilo, iso nga kung nagkaroon ka, pidilo, nohan ka nga agsingsing po, ipabigda ka niya until ma-feb. May problema no, dati mangbigin ka. Masako nga nalain ka nga trabaho, masako nga nalain ka di eskwelahan, masako nga nagagad ka, tapno na ipabigda ka, highest bidder ka. Si kahit the most valuable kids. When the young people come nung saan nga kas dyan, nagiging young people tayo kumamayo, galimit lang siya, dahito iti trabaho, iti simbahan, to nurture and develop. And if you mothers will not influence the position of your children, of your sons and daughters, to bring them inside the church, there is no way this church can help you. Ay makinig kayo. Ure no pariwawa, kita niyo ni Raya, papukaw dahil tayo, at least di pukaw na kat, amen. Makisabsabay, and sooner or later, magiging testimony niya yan. Katulad ni Timothy. And then the last point, in verse 24 to 29 of chapter 27, do yung sa chapter 28, napakaganda ito eh. 27, verse 24 to 29, that is the last point. Pero bago tayo pupunta sa last point, makinig kayo dito sa aking sasabihin. Napakatindi itong si Jacob. Pagkatapos kasi, napag-aralan natin dito, na pagkatapos may bigay ni Isaac yung blessing. At tingnan nyo yung blessing ha. Your blessing shall be the fatness of heaven. Di ba? Yung nasabi niya? The dew of heaven. That is the first. And the fatness of the earth. That is the original. Pero pagdating ni Esau, binaliktad ito. Ano sinabi niya? The fatness is the earth, of the earth, and the dew of heaven. Ano yung makikita natin dito? The dew of heaven represents God's priority. God will bless you spiritually, heavenly, and the earth will bless you physically as well. Yung mga una, jay heaven. Nung nakitaan nyo jay sumaruno, nga second is the fatness of the earth. Ibig sabihin yan, mag-i-exert ka rin ng effort. Pero mas maganda na yung may blessing ang Diyos kisa mag-i-effort ka. Amen? Pero kay Esau, baliktad. Magle-labor ka bago ka i-bless. Kitaan nyo kanila. And that is a very, very important thing for us. Fathers, as fathers, we should know that. If God is your priority, hindi kailangan natin i-exert lahat ng effort in order God should bless us. At hindi ko rin sinasabi na hindi tayo mag-i-exert ng effort. Kahit gaano man ang sabihin mo, kahit anuman, kung pa'y gabyo ng aming kadaga dito ilubo. No, saan nga niya produce the priority, there will always be hardship and there will always be failure. Pero pag inuna mo ang Panginoon, mangyayari yung nangyari kay Jacob. At ito nga, dito sa chapter 28, anong nangyari dito? And Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said unto him, thou shalt not take a wife. So pinanindigan na ni Isaac yung kanyang ginawa. Kahit nagkamali siya ng pagbigay ng blessing, pinanindigan na niya, hindi na niya ito mababawi. Because once the blessing is uttered, it is permanent. Alam niyo ba, mayroon pong permanent blessing sa Bible. I will bless them that blesses me, and I will honor them that honors me. And no man shall pluck them out of my Father's hand. And I will never forsake them. Yan ang blessing ng Panginoon. Naniniwala ka ba o hindi? Hindi nakikita sa ating buhay. Bakit nauuna kasi yung Venison sa atin?
Nauna kasi yung lentil of soup sa atin. Ngayon ito, tingnan natin yung sinabi niyang tatlo. Meron pang tatlong kondisyon itong si Jacob eh. Anong sabi niya? Anong sabi niya? If God will be with me and will keep me in this way that I should go, and will give me bread to eat and raiment to put on, then I could come again to my father's house, then shall the Lord be my God. Meron pa siyang pahabol, pambira, biniyayaan ka na eh. Meron pa siyang pahabol. Pero, anong nag-complain ba ang Diyos? Hindi, binigay pa rin niya. Ganyan katindi mga kaibigan, ang kontra. Ganyan katindi ang buhay, pag alam lang natin. Ngayon punta tayo sa last point natin. So, chapter 27, verse 24 to 29. 27, chapter 27, verses 24 to 29. And he said, Thou, my very son Esau, and he said, I am, and he said, Bring it near to me, and I will eat of my son's venison, that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did it, and he brought him the wine, and he drank. And his father Isaac said unto him, Come near, and kiss me, my son. And he came to him, and kissed him, and he smelled the smell of his raiment. Yung raiment, ito yung ni-request din ni Jacob. And blessed him, and see, the smell of my son is as the smell of the field, which the Lord hath blessed. 28. Therefore God gave thee of the dew of heaven, and of the fatness of the earth, and the plenty of the corn and the wine, and let the people serve thee, and nations bow down to thee. Be Lord over thy brethren, and let thy mother's sons bow down to thee. Cursed be everyone that curseth thee, and blessed he be that blesseth thee. What is this? Inherit promise. The mother's rule is not only to identify the problem, is not only to influence position, but let your sons and daughters inherit the promise. Inherit the promise. So ako lang kayo. Numan ada, iti dapat nga yatan iti anak. Hanunay nga dyan, ama, okay lang ka na kami. Yan kami na kami iti Benison Smith. Amen? Amen, men? Yung na kayo nga anak, respetarin nyo, kaniyunor nyo, itinananan nyo, because they had labored for you for so much. We as your fathers, we did not labor for you. Though we are laboring to feed you, pero yung laboring ng mother, hindi po yan mapapantayan ng anupaman. Kaya kayong mga anak, mahalin nyo yung nanay nyo, mas higit pa sa magmamahal ninyo sa inyong tatay. Why? Because it is them who will help you to inherit the promise. Naging instrumento lang itong si Isaac. Ginamit lang siya ng Diyos at i-transfer yung blessing na nakuha niya sa kanyang tatay na si Abraham. Are you following the story? But in reality, it was all about Rebekah's doing for Jacob to inherit that promise. And the last question is, was Rebekah sinning against God? No. She was just following what was promised to her in chapter 25. Amen! Napakasakit yun bilang isang nanay na makita mo yung iyong anak na sila po ay nag-aaway. Pero anong sinunod niya? Sinunod niya yung promise ng Panginoon, isa sundin niya yung kanyang damdamin bilang isang magulang. Maraming mga nanay ngayon, mas higit ang pagmamahal ninyo sa inyong anak kaysa pagmamahal sa Diyos. Dahil yung panahon, iiyak ka. Bakit? Kasi yung anak mo na minahal mo ay magiging suwail at magiging di pagpapala sa iyo at sa iyong pamilya kasi pinagpalit mo ang pagmamahal ng Diyos. Makinig kayo ngayon as we go to the road in prayer. A father's rule and a children's responsibility. Tumakdok namin in let us pray. Dear God, Heavenly Father, dati kami nata nga kararap sa mga pang-aasim ako Diyos katinggaw dito yung napakasim. Dahil ito hindi minsan sabay kung mga Diyos tanda nga natakusan kanawatan hindi tunggal mais. Kumitar ko karoon ako Diyos. Akas na ito'y danganan nanang na datata mayaring kinirebe. Pang-aasim ako Diyos. Karaminan da, iti obligasyon da.
kita kadagiti da nga problema. Kung saan nga madagsinan dagiti da nga anak, no di kat matulungan dagiti da nga nanangan, kastamet kadagiti tatatan nga ganito. Makita mi iti promise of blessing, promise of success, promise of triumph kadagiti da nga anak. Nung mabalin na ako Diyos, isumot ni tarigagay mi, itiubing kami. Ngayon gawa ko Diyos, tahaan mi nga nakita, dama mi kindi inami, as faithful as we are today, saan mi nga kaya nga may eksperyensyada, itirigat nga napadasan, dagito'y da nga luluda, kanda kami nga tatatangda, kandananangda, kayat mi apo Diyos, nga dagito'y da nga anak mi, at dada ni kasibay mo, agserbida kin ka iti kinapudno, akas iti karim, kin ni Jacob, the dew of heaven, and the fatness of the earth. At daan po Diyos iti imam, at da iti blessing mo. Isu nga amin nga ramidon da, kat baligi, kabaliktaran, kini isaw, nga masapol nga mabannog-bannog isu na, masapol nga sakripisyo isu na, sana ito makita, iti paramo. Ang asim nga po Diyos, tagbalin ito nga karin, kada kami nata, as we invite each and every one to come before you in prayer. Na mawisog na prada kayo matatapang at ito'y minsan, ada nga pasok di Victor Dorito tayo. Sumbiti dito yung agsapat, at ito yung daw, kumitar tayo kinihapo Diyos. Kuna tayo kinihapo Diyos, ako Diyos. Let me love my children equally. Kada kayo nga ang anak, nga dito ay mabalin nga da, iti tampuyo, iti parentship. But today, you can commit it to God at sabihin mo, Lord God, forgive me. But I want to be a blessing to my family. Foremost to my mother, and to my father, and to my brothers, and to my sisters. Kada kayong mabubig, will that be your prayer? At higit sa lahat sa mga nanay nandito, let me be the mother just like Rebecca. Sinurot na, iti kayat, iti Diyos. Uray makita na, iti laningit, iti sakit, iti nakon, na makita na, da isaw, kiti Jacob, masanda nga kinawatan, at dadan nga kama. At noon una, iti karin niya po Diyos, isungit iti natay. And God blessed Rebecca as one of the great mothers we have in the Lord. Kada kayo nga mothers na, what will be your prayer to you? You come before God at sabihin mo sa Kanya, Lord, help me to identify problems, to influence position, and for my sons and for my family to inherit the prize. Be that mother today. Uray na makita, saan nga kasta nila kayo. Uray na makita, na nagrigat na gitid ang anak mo. I want you to commit your faithfulness to God, and God will honor your prayer. Here we are, Lord, today. Umay nga papakaasikin ka, denglom dito yung po Diyos kararan. Maasim nga po Diyos na bindisyonan, nagkita ng pamilya nga datat, especially dito yung mga manos. Balinda nga godly, kalbalinda nga ni Diyos, nanananong, naknuan iti ayat, sakripisyo, kanagtulong, kanaging priority, iti pagayatang. Kapag matungpala ako Diyos, iti karim, iti maisana na bindisyon ng mga pamilya. Maasim ako Diyos. Nakastoy ko ba iti pagbalinan, dagiti nga bababae, na asawa tata, kada dito'y da nananang, kada dito'y uray, kada dito'y da pa lula na dito. May you bless them as a mother, as a grandmother, as a mother. Thank you so much, Lord, for the privilege to hear upon them. Uray man kada dito'y da nakatalang. Make us responsible father, godly father. Saan may kumangay sukat, yan yaman nga makan, yan yaman nga banbanag, iti panagserbi, panagdayaw ni pinasatuan na namin. Balik na adal ito, napasama, kiniyay sa akin, at challenge kami ang Diyos na magipatid, iti pagyan.
ako Diyos, iti dito yung magundang, at iti dawat, iti naga na Kristo, magundang sa kasalakan ni. Amen. And amen. So before we dismiss, at hindi magtutong, katagipin visitas tayo, kayo namin, please talk to them. And itigilin kayo, maramdaman, at 2:45 the afternoon. And Sagana DBBS to begun. We'll have our final meeting this afternoon. Actually, Karageda activities karamihan tayo. And final invitation, Karageda Makamay, Injay Baguio, Agtrabaho, Naibaga tayo. At siya kayo, manulit kaya tayo ma-accomplish. Manipot, hindi 1.5 days siguro mapagyanan tayo dyan. So, before we close in a word of prayer, ayabak na ganda yung people in a word of prayer for the mothers. Ayabak na ganda yung people tayo paigin nyo dito and we will recognize na ganda the mothers nga dala. By me, I mean the mothers and wives. Nih, awan sawat, awan dah. Mamay kayo. Alis ni Mrs. Sagodang. Ani Ma'am Vicenta. Ani Mama Diva, Mama Omay, lang ada tayo. Nanti minta. Okay, the kids nga dati parents na dito. Ada kati Ada bouncer ka na nanay? at pila. Jay kids nga dito. Kids nga daw mother na dito. Ada ba dito yang people nga nagkanta dati? Ada ta? Peta kanta kayo ti Maisa. Ag sagana kayo kayo. Deras, tigil pila kayo na. Pila kayo kids. Padigay amin nga ubing or anak kada dito yung adati digay mothers nga ada dito eh. Masunod digay adati mothers na dito may kayo ag ala iti token para iti mothers. So, amin nga day ubing. So may I request iti mothers to turn around. Agsango kayo, agtalikod kayo. Tapno karon tayo ti basik nga drill na. Drill na. Okay. Kinalawaan ka sa likod. Okay, dagito lang ti anak dagito mothers. Digay do mga anak. Uray nohan nga ubing. Basta anak ti mother. Sino ti anak ni daytoy, umay kayo jay agala iti token. Tapno digay family member iti mangited iti token. Han nga digay kids. One representative iti family or iti anak na dagitoy. Sige. So randomly no mangag yu iti boses iti anak yu or iti family member yu no mangag yu day boses na agtalikod kayo. No isuna day nangagyo. No isuna apan nyo sabaton day ubing. First, no mangagyo at awagan na kayo. Kasprigan day ubing, awagan na kayo. No niya iti awag na kanyayo.
mami, wano mama, wano niya, talikod kayo no mangag yung nga isuna. First, Sige, bagay. Pas-pasan nyo na. Mama, Pag tanuan na ng kay boses mo, talaga pinilot ka na. tita, Talaga. Handa ka kay pagbidan, handa kay pagbidan. lola, mama, Oh, one by. ma. papa, Tita. Talaga nga, junior ka nga talaga. Mama Bilin. Ani raya dia, koyo ko ani raya. Amen. Ano ko raya di? mama, Auntie Berna, Nagana na. mama, Nakatay man eskwela. Mama. Saat balawa. Family members. Anak. Ma. Ayo, lama ada deh ya. Darling. Manang ka Auntie Jenny. Manang Jenny, Auntie Jenny. Dekan ba amin? Okay, the young people. Sige. you to know
We'll pray, we'll pray. Makapag namin, and let's pray. Let's pray, let's pray. Apo Diyos, may ningay kamang pansika, iti pakasi mi, iti request mi. Nasika Apo Diyos, iti magsalak mi, kaya iti itang nananalan. Pakasi mo Apo Diyos, ang kalindan, ang salutan, ang panayin. Kasada pa iti young wives na ganito, we ask the Father God that you will answer our prayer. Ngay sunod lang iti kararag. Nagdamot ako Diyos iti bunga. Iti relasyon, iti pamilya. Ito iti kundawal. Nagdamot ka wirinda ng anak. Maasim ako Diyos na sa mga iti prayer. Pag nagito'y da, nga nagnanang na dapat. Sapay kumakapalindan ang gadliman. Priority ka ako Diyos, iti pagetam. More than regnada. Kanitian yaman ako Diyos. Napaglaganan ko may kita dito. Ang asim ako Diyos. Kaya palubos ka ko man na dumakal, nagigit ang anak na nga dahil isibay. Sanda ako Diyos. Ngaya dayo dahil kita anak. As I pray para Lord, pamilya at itingal may isa. At sika ako Diyos, iti mangpay, ital na. Iragsak. Kaya salon na itingal may isa. Ang asim ako Diyos. Kaya iti-challenge, iti panagbiyak, saan na may kat iti problema. Hindi kami suda ako Diyos, iti ayak. Ang narunay iti anos, na kursigi. Tapos may isang nabindisyon ng may sapay ko na ako Diyos. You will bless them, Lord. And give them great years ahead. Sige ako Diyos, di mapadayawan, katagitid ang nananaw, katagitid ang nasa madaya-daya. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give a big dapat ito